Hello guys! Hello Taurus! Welcome dito sa aking channel, Kapalaran 888. Welcome! Alamin natin kung anong messages, vibration, gabay, energy para sa inyong lahat. General reading to guys, so pwede kang makaresonate. Gamitin mo lang yung intuition sa panonood. Wow! Taurus. Oops. Taurus. Okay. Taurus, isang napakabilis na mensahe tungkol sa pera, tungkol sa pamilya, ang posibleng matanggap mo sa linggong ito. Wow. Parang ala kidlat to eh, 'di ba? Para siyang kidlat na balita na pwedeng matanggap mo regarding sa pamilya. Ang nakikita ko dito, Taurus, mag-iingat ka. Be careful eh. Kasi hindi ka rin nasa conflict yung ideas mo, conflict yung mindset mo dito. Pwedeng relationship to, parang pinipwersa ka ng karelasyon mo na magpakasal na, ay hindi ka pa handa. Pinipwersa kang magpatayo ng bahay na hindi mo pa naman kaya. Pinapwersa ka na bumuo ng pamilya na hindi mo pa naman kaya. Parang ganun. So, pag-isipan mong mabuti, huwag kang magpadalos-dalos. Okay? Nakikita natin dito guys na isang naka-destiny sa buhay mo ang posibleng mangyari sa linggong ito. Okay? So, it's a completion. Pwedeng isang unexpected Taurus na pagbubuntis, unexpected na encounter, like for example, may mga issue sa pamilya na kailangan ayusin, naka-destiny kayong magharap-harap para ayusin, confrontation, kung ano man ito. Okay? So, comment down below if resonated ka. Okay, wow. Ang galing kasi kahapon sobrang namumroblema ka sa pera. Pero ngayon, Taurus, ang nakikita natin sobrang positive ng baraha mo. Ang linggong ito is posibleng punong-puno ka ng pag-asa. 8, 9, 10, 11, 12. So 12, completion. Completion and destiny, number 10. So, sinasabi ng baraha na punong-puno ka ng pag-asa and masaya ka. Kasi posibleng if may pinautang ka, pwedeng magbayad sa'yo sa linggong ito. If may investment ka, posibleng ibalik ito sa'yo. Kasi number 10 din to eh. So, it's 10, 10, 12, completion, achievements. Usaping pera siya ha. Okay? So, bountiful harvest, it's enormous siya. Diba? Yung parang cornucopia pa na sobrang daming blessings ang darating. Diba? Maraming biyaya, maraming pagpapala, prosperity, and abundance, maraming harvest. If may tinanim ka, yun yung sinasabi ng baraha, if may itinanim ka, Taurus, may aanihin ka rin ng sobra-sobra. So, ang linggong ito is parang marirealize mo na may pag-asa pa pala. May pag-asa ka pa pala, may pag-asa pa palang maayos yung buhay mo, yung pamilya mo, may pag-asa pa palang maging maayos yung flow ng money sa buhay mo. Okay, 5 of Cups, Temperance, and Seer the Fool. Nakikita natin dito yung new beginnings, diba? Sinasabi ng brasser dito na marami kang regrets sa buhay. Marami kang pinagsisisihan sa buhay. Okay? May mga decision ka 2 years ago, 1 year ago, or few months ago na pinagsisisihan mo sa ngayon. And nag-aalala ka syempre. Dahil sa maling decision na to, wala kang option kundi mag-stick na lang sa comfort zone mo.
Sa barahang ito, sinasabi na, naku, wag mong iisipin na dahil lang sa feeling mo wala nang, yung parang regrets, yung pag-aalala, yung panghihinayang, kahit hindi ka masaya, mag-i-stay ka sa isang lugar, sa isang relationship, sa isang trabaho, wag mo yun nagagawin. Kasi may zero the full tayo dito, sinasabi na may pagkakataon ka pa na makapagsimula ng bagong buhay, may pagkakataon ka pa na makaalis dyan sa kung ano mang sitwasyon na yan. O, tingnan mo, 'di ba? So, kung makikita mo dyan, hindi pa nagtatapos ang lahat. May parating ditong recognition, graduation, salary increase, success, victory, travel, na kailangan mong paghandaan. 'Di ba? So, yun yung kailangan mong paghandaan. Kasi parang nakikita ko sa'yo dito, hintayin mo to. Okay? Bago ka mag-decide na sumuko, kailangan mong hintayin ito. Okay, hintayin mo to kasi may posibleng selebrasyon ng victory and success, ng magic sa buhay mo. Magiging masaya ka, magiging maayos yung takbo ng buhay mo. And at the same time, trabaho. So, pwedeng, sa ngayon, iniisip mo siguro saan ka makakakuha ng trabaho. If ever estudyante ka, diba, college student, university student, iniisip mo after graduation, sa kaya ako mag-search ng job. Dito sa barahang to, sinasabi, huwag kang mag-alala kasi napakalawak ng mundo. Kahit saan pwede kang makakuha ng trabaho. As long as masipag ka, as long as may tiwala ka sa sarili mo, as long as na alam mo kung ano yung ginagawa mo, makukuha mo kung ano yung gusto mo. Diba? So, kalma lang. Kumalma ka lang, huwag tayong mag-overanalyze, huwag tayong mag-overthinking. Be courageous, be strong, have faith, pray, manifest, let go ng mga bagay-bagay na hindi mo kontrolado. And, mag-ipon ka ng pera. Magtipid, mag-ipon. May pera ka man ngayon or wala, mag-ipon, magtipid, magpakatatag ka para maiwasan yung temptation. If may karelasyon kang sobrang gastador o gastadora, or parang alam mo yon, ng hindi niya alam kung gaano ka nagtitipid, kailangan mong kontrolin yung taong yon. Kasi yun lang yung pwede mong makontrol eh. 'Di ba? Yung gastos mo. And dito sinasabi na isa sa mga hinihintay mong balanse sa pera ay posibleng parating na. So yun, kaso lang ang nakikita natin, since Taurus ka, mag-iingat ka. Alam mo yung Taurus, if single ka ngayon, kung single ka lang ang kailangan mong iwasan na karelasyon is Capricorn. Etong Capricorn, kasi the devil yun eh. Sisirain yan, parang anay siya, parang anay. Okay. Sino dito yung may single na Taurus? Mag-ingat kayo, huwag kayong makikipagrelasyon dito sa Capricorn na to. Kasi para siyang anay. Ang attachment na to, kayong dalawa, sobrang negative yan. Sisirain ka niya sa pamilya niya, sisirain ka niya sa mga kaibigan mo, sisirain niya yung diskarte mo sa buhay, babaguhin ka niya eh. Kasi itong Capricorn na to, siya, manipulative siya. 'Di ba? Parang lahat ng gagawin mo, pakikialaman niya. Siya yung magdidesisyon sa buhay mo. So, kung gusto mo ng balanse sa pera, huwag mong sabihin sa kanya, if ever karelasyon mo na to, huwag mong sabihin sa kanya kung nasaan na yung pera mo, or saan galing ito. Kung gusto mong magtipid ka, huwag mong ipaalam sa kanya. Kasi itong taong ito, wala siyang pakialam sa kung ano yung nararamdaman mo, napapagod ka, or pwedeng, wala talaga siyang, anong tawag dito? Sorry pero ang taong ito is sobrang, may pagka-insecure siya, parang ganun. If galing siya sa broken family, mas lalo siyang magiging attached sa'yo na negative. Okay, hindi ka niya pakakawalan kahit anong gawin. Iba-blackmail ka pa niya, emotional blackmail. Wow. So yun, be strong, be courageous, and mag-ingat ka. Mag-ingat ka sa temptation, especially literal sa Capricorn sa linggong ito. Okay? Kasi kung makikita mo dito naman, sinasabi ng baraha na kaya mo eh. Kaya mo makasurvive dyan sa mga pinagdadaanan mo sa ngayon, mapa-emotional man yan or
financial kasi nga may pera ditong parating, may pag-asa, may pagkakataon ka ditong mabalanse yung pera mo, 'di ba? So may pagkakataon kang makaipon ng pera. Pero kung may connection ka sa isang taong ang nasa isip niya lang is puro gastos, hindi ka makakaipon. Okay? Lalo siya yung humahawak ng pera mo. Okay, so thank you for watching. Bye!